Alam nyo ba na may hayop na kakaiba dahil 3 ang puso nito? Yes po mga ma'am at sir, tama po kayo ng inyong narinig. At hindi lang ito basta hayop. Ito ay kabilang din sa mga pinakamatatalino at pinakanakakamanghang nilalang sa dagat. Walang iba kundi ang octopus. Sa matagal ng pag-aaral ng mga siyentipiko, nalaman nila na ang 3 puso ng octopus ay may kanya-kanyang tungkulin na mahalaga para sa buhay nila. Kapag lumalangoy ng mabilis ang octopus, humihinto ang pagtibok ng puso nila. Kaya kung napapansin mo, ay mas madalas silang gumapang lang kaysa lumangoy ng mabilis dahil nakakapagod yun para sa kanila. Ang octopus ay may 3 puso. 2 sa kanilang mga puso ang nagpapadala ng dugo papunta sa kanilang mga hasang para makakuha ng oxygen at ang isa naman ang nagtutulak ng dugo sa kanilang buong katawan. At alam nyo ba na ang dugo ng octopus ay hindi pula at hindi rin itim, kundi kulay bughaw dahil sa copper-based protein na tinatawag na hemocyanin na mas epektibo kaysa sa iron-based blood ng tao lalo na pag malamig o mababa ang amount ng oxygen sa tubig. Anyways, kahit ako ay namangha din dahil ngayon ko lang din nalaman na kulay bughaw pala ang dugo ng octopus. Pero bakit hindi natin ito nakikita at ang madalas lang nating napapansin ay ang itim na tinta na inilalabas nito sa tuwing may panganib sa paligid niya? Alam mo ba kung bakit? Dahil kakaiba ang komposisyon ng dugo ng mga octopus. Hindi ito kasing stable ng pulang dugo ng tao. Gaya ng nasabi natin kanina, ang dugo ng octopus ay nakabase sa copper na tinatawag na hemocyanin, kaya kulay bughaw ito. Pero kapag lumabas na ito sa katawan ng octopus at nahalo sa tubig dagat, mabilis itong naglalaho at talagang mahirap makita. Kaya kung ikukumpara sa tinta na makapal at nananatili, ang dugo nila ay halos hindi nag-iiwan ng bakas. Pero may isang bagay pa ang mas nakakabilib tungkol sa mga octopus, at ito ay yung kanilang pangingitlog. Excited ka na bang malaman ang tungkol dito? Okay, kapag handa na silang mangitlog, ang babaeng octopus ay maaaring maglabas ng libo-libo hanggang 100,000 itlog sa isang pagkakataon. Inilalagay niya ang mga ito sa ilalim ng mga bato or sa kuweba sa ilalim ng dagat. Pero alam niyo ba kung ano pa ang mas nakakabilib dito? Habang nilulukuban ng ina ang kanyang mga itlog, ay hindi siya kailanman kumakain. Ang buong buhay at panahon ng pagbabantay niya at pagbibigay ng oxygen sa mga itlog ay inaalay na niya para dito, kasama ng pagprotekta laban sa mga ibang nilalang sa ilalim ng dagat. Anyways, gaano katagal bago mapisa ang mga itlog na ito? Depende po yan sa laki ng nilalang. Sa maliliit na uri ng octopus, umaabot lang ito ng 2 hanggang 4 na buwan. Pero sa malalaking uri, aabot ng mahigit 10 buwan. At sa isang deep sea octopus na natuklasan ng mga siyentipiko, umabot pa ng mahigit 4 na taon bago mapisa ang mga itlog. Ito ang pinakamahabang incubation period sa lahat ng mga hayop na kilala sa ngayon. Ang nakakalungkot lang dito mga ma'am at sir, matapos mapisa ang mga itlog, ay namamatay na rin ang octopus na nagbantay, nag-alaga at nagprotekta dito. Dahil naubos na niya ang kanyang lakas at panahon para lamang mabuhay ang kanyang mga supling na papalit sa kanya sa ilalim ng karagatan. Ayon sa history, matagal nang pinag-aaralan ng octopus hindi lang dahil sa kakaibang katawan nila, kundi pati na rin sa kanilang talino. Nakakapag-solve sila ng puzzles, marunong mag-camouflage, marunong gumamit ng mga bagay sa paligid niya tulad ng mga shells para gawing bahay, at may memorya rin sila na nakabase sa mga nararanasan nila. Anyways, kaya pala tinawag na alien of the sea ang mga octopus dahil may 3 puso, kulay bughaw ang dugo, at medyo mataas din ang talino compare sa ibang mga nilalang sa ilalim ng dagat. Hindi lang sila basta hayop sa dagat, kundi isa rin sa mga pinaka-nakamamangha at misteryosong nilalang na patuloy pang pinag-aaralan hanggang sa ngayon. At dito na po muna matatapos ang ating video at sana ay may natutunan po kayo ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig at see you on the next episode. Goodbye!